Si Percy ay isang batang puno ng enerhiya na nakatira kasama ang kanyang lolo sa isang malaking burol na istruktura na kilala bilang Tinger. Nasisiyahan siya sa kanyang buhay na nag-iisa sa tabi ng kanyang lolo habang sila ay nangangaso, nagsasanay, at kumakain ng magkasama. Ngunit isang araw, nagbago ang kanyang buong buhay nang dumating ang isang nakabaluti na kabalyero sa kanilang lugar, at tinapos ang kanyang lolo bago iwan si Percy para masawi sa tabi niya. Nakaligtas si Percy at nangakong maghihiganti bago umalis sa tore, at magsimula ng isang mapanganib na pakikipagsapalaran. Sa opening scene ng anime, tumatakbo si Percy sa bakuran ng kanilang tahanan, nang makita niya ang isang higanteng ibong halimaw na lumilipad sa kalangitan. Nagmamadali itong umakyat sa gilid ng bangin bago nakita ang kanyang lolo, na nag-aalaga ng mga pananim, at hiniling sa kanya na mabilis na huliin ang ibon dahil hindi nila ito karaniwang nakikita sa ganitong taas na lugar. Nagulat din ang kanyang lolo dito ngunit agad na hinanap ang kanyang kalaykay at itinapon ito patungo sa ibon sa napakabilis na bilis, ibinato ito sa dibdib at nagsimula itong bumagsak sa lupa. Si Percy ay patuloy na tumatakbo dito at sa hindi malamang dahilan ay tumalon siya sa ibabaw ng ibon, hinawakan ang leeg nito at muntik nang mahulog habang ang kanyang lolo ay tumatakbo patungo sa kanya, at natagpuan lamang siyang nakakapit sa isang piraso ng bato habang hawak ang ibon. Bumalik sila sa kanilang maliit na bahay, at si Percy ay kumuha ng espada bago hiniwa at inalis ang balahibo ng ibon ng may nakakagulat na bilis dahil ang espada ay mukhang doble ang laki kaysa sa kanya. Pinupuri ng kanyang lolo ang kanyang kakayahan, at pareho nilang inihaw ang ibon bago umupo upang magkasamang kumain ng masaganang hapunan, ninanamnam ang bawat kagat nitong malaking ibon na mukhang manok bago matulog. Kinaumagahan, parehong nag-alis ng damit ang dalawa at handa na para sa pagsasanay, si Percy ay sumusugod sa kanyang lolo na may malaking katawan gaya ni Rendon Labrador. Mabilis na hinaranggan ni lolo ang pag-atake ni Percy gamit ang kanyang napakalaking kamao. Si Percy na mabilis kumilos, ay umikot sa gilid at muling sumugod sa isang anggulo, na ikinagulat ng kanyang lolo sa isang malakas na hampas sa tiyan na nagtulak sa kanya paatras. Napagtanto ni Percy na hindi niya maramdaman ang lupa habang ang kanyang lolo ay nakayuko, binuhat siya sa hangin at mapaglarong itinabi siya sa isang tabi. Si Percy na sa lupa, ay nag-init ang ulo tungkol sa hindi niya nagagawang talunin ang kanyang lolo. Kino-comfort siya ng kanyang lolo at sinabing naging mas malakas siya sa pagkakataong ito, na nag-iiwan kay Percy na maging masaya sa kanyang maliit na tagumpay. Samantala, ang lolo na may malaking muscle ay nagtungo sa isang magandang kuweba, na iniisip ang mabilis na paglaki ni Percy. Siya ay nakaupo sa tabi ng batis, at habang naghuhugad sa isang mangkok ay naalala niya na bukas na ang kaarawan ni Percy. Sa nagmamadali siyang lumabas ng yungib, umakyat sa bangin, at umuwi. Hindi mahanap si Percy sa loob, pumunta siya sa likod ng bahay at nakita siyang nagdidilig ng halaman. Tuwang-tuwang sinasabi ng kanyang lolo ang tungkol sa kaarawan ni Percy bukas, at natuwa dito si Percy. Si Percy, na hindi nababahala sa kalagitnaan ng kanyang pandidilig sa halaman, ay nagtatanong kung ilang taon na siya bukas. Sinabi ng lolo kay Percy na siya ay magiging 16 na bukas na minarkahan ang kanyang paglipat sa pagiging adult sa mundong ito. Si Percy, na nasa kalagitnaan pa ng pag-ihi, ay excited na nagtatanong kung ang ibig sabihin nito ay maaari na siyang uminom kasama ang kanyang lolo. Gayunpaman, ipinaalam sa kanya ng kanyang lolo na kahit na sa mundo na ito, dapat ay nasa tamang edad parent para sa pag-inom ng alkohol. Hindi napigilan, si Percy, na umiihi pa rin kung saan-saan, ay nagtatanong tungkol sa isang regalo sa kanyang kaarawan. Inutusan siya ng kanyang lolo na sumunod at pinangunahan ang daan, at umakyat sa isang bangin. Sa pag-abot sa tuktok ng bangin, nakatayo ang kanyang lolo na tinatanaw ang malawak na kalangitan na puno ng mga ulap at nagmumungkahi na ituloy ang ideya na iwanan ang kanilang lugar, at magsimula sa isang paglalakbay sa buong mundo upang masaksihan ang iba't ibang tanawin. Si Percy, na may walang pakialam ng ngiti, ay nagpahayag na wala siyang pakialam sa mundo, na ikinagulat ng kanyang lolo. Nahirapan itong paniwalaan ng kanyang lolo, na ikinwento ang sarili niyang adventurous na kabataan nang umalis siya sa bahay sa edad na 16 upang maging isang tunay na lalaki. Sumagot si Percy na ang bawat araw sa kanilang lugar ay isang pakikipagsapalaran para sa kanya, at kontento na siya sa kanilang lugar. Itinuro ni lolo niya ang gitna ng kalangitan, binanggit ang isang maliit na isla kung saan nakatira ang mga Sky People, isang lahi ng mga tao.
Ang islang ito, na nilikha ng mga banal na diyosa, ay lumulutang sa kalangitan, na itinatago ang kagandahan nito mula sa mundo sa ibaba. Nagtatanong si Percy kung bakit hindi pa nagpunta roon ang kanyang lolo. Sumagot ang kanyang lolo na hindi siya nakakalipad ngunit naging masaya siya sa mga pakikipagsapalaran at misteryo na naruroon sa Britannia, ang malawak na kontinente sa ilalim ng mga ulap kung saan nakatayo ang kanilang tahanan. Nasasabik sa mga kwento ng kanyang lolo tungkol sa mga malaahas na tore, isang kabalyero, isang kuwebo patungo sa impyerno, isang enchanted lake, at isang mahiwagang kagubatan. Si Percy na hindi masyadong interesado, ay naghanda upang manghuli ng ilang mga isda. Mamaya sa kanilang maaliwalas na cottage, ang masarap na amoy ng inihaw na isda ay naaamoy sa hangin habang nasasarapan si Percy sa kanyang pagkain. Ang kanyang lolo, na medyo parang may tama na, ay nagbabahagi ng mga kwento tungkol sa tatay ni Percy na nagsimula sa mga pakikipagsapalaran sa edad na 16. Dahil sa pag-uusi sa tungkol sa kanyang ama, humingi si Percy ng higit pang impormasyon, ngunit agad na binago ni lolo niya ang paksa at nagtanong kung nakaramdam ng kalungkutan si Percy. Mabilis na sumagot si Percy, na sinasabing hindi siya nalulungkot dahil palagi niyang kasama ang kanyang lolo. Medyo nahiya ang lolo niya at muling binago ang usapan. Si Percy, na nakaupo sa tabi ng apoy at naguukit ng kahoy, ay nagmumungkahi na manghuli sila ng malalaking mga butiki kinabukasan. Ang lolo ni Percy, na medyo may tama na, ay nagsimulang magsalita ng English, at nagkukwento na tungkol kila Andrea at Daniel Padilla. Siya ay humahadya kay Percy at nagtatanong tungkol sa kanyang mga plano kapag siya ay lumaki. Ngumisi si Percy, na nagpapahayag ng kanyang determinasyon na maging malakas, protektahan ang mahihina, at handang isakripisyo ang anumang bagay para protektahan ang kanyang pamilya. Si lolo niya, na nasiyahan sa tugon, ay tumawa at mapaglarong hinahamon si Percy, na sinasabing hindi siya gaanong katanda at hindi nangangailangan ng proteksyon mula sa isang maliit na tulad niya. Pagsapit ng hating gabi, parehong si Percy at ang kanyang lolo ay bumagsak sa kama, tila natutulog. Gayunpaman, gising na gising si Percy, lumabas, at nakaupo sa gilid ng bangin, nakatingin sa kabilugan ng buwan sa kalangitan na puno ng ulap. Nasasabik tungkol sa pakikipagsapalaran na naghihintay sa kanya sa Britannia, nagsimula siyang tumalon upang palabasin ang kanyang enerhiya, kumakbo ng ilang laps hanggang sa ang isang nakausli na bato ay nagpapadala sa kanya na bumagsak pababa ng burol, at bumagsak siya sa lupa. Natama ng realidad si Percy, na pagtantong hindi siya basta-basta makakaalis papuntang Britannia dahil ayaw niyang iwan mag-isa ang kanyang lolo. Sa kalungkutan nito, nakatulog siya at napanaginipan ang kanyang lolo na nakatayo sa di kalayuan, hindi ito marinig kahit gaano siya kalapit. Bigla siyang nagising sa lupa na napapalibutan ng hamog, kinusot ang kanyang mga mata. Narinig ni Percy ang isang tunog at nakita niya ang isang lalaking nakasuot ng matangkad na pulang baluti, na papalapit sa isang lumilipad na bangka. Gulat na gulat, pinapanood niya ang kabalyero na nakasuot ng pulang baluti na ipinaroda ang bangka sa gilid ng kanilang lugar at dumapo sa lupa. Ang kabalyero ay nagpahayag ng pagtataka na ang kanyang scoutang bird ay nasawi sa lugar na ito. Tumungo malapit sa kanya si Percy upang makatagpo ang kabalyero na may isang phantom boat, at sabik na tinanong ni Percy kung siya ba ang naglalayag sa kalangitan. Ang kabalyero, na tila pala kaibigan, ay bumati kay Percy at nagtatanong kung may kasama siyang nakatira dito. Masayang tumugon si Percy na kasama niya ang kanyang lolo. Nagtataka tungkol sa pagkakakilanlan ng kabalyero, nalaman ni Percy na siya ay isang dating kaibigan ng kanyang lolo mula sa kanilang mga araw bilang mga Holy Knights. Ipinahayag ng kabalyero na mayroon siyang agarang pakay sa lolo ni Percy at nagtanong tungkol sa kanyang kinaroroonan. Tuwang-tuwa, itinuro ni Percy ang kabilang panig ng burol, na sinasabing naghahanda ng almusal ang kanyang lolo. Tinanong niya ang kabalyero kung maaari ba siyang sumakay sa bangka upang tingnan ito. Sumang-ayon ang kabalyero, at habang pinapanood siya ni Percy na naglalakad patungo sa kanilang bahay, naramdaman niya ang isang biglaang malisyosong vibe, na nagpapadala ng panginginig sa kanyang gulugod. Binaliwala ito bilang imahinasyon lamang, at ibinaling ni Percy ang kanyang atensyon sa bangka, hinahangaan at sinubukang sumakay dito. Gayunpaman, napagtantong hindi niya ito mapagalaw, iniisip niya kung ito ay dahil hindi siya isang Holy Knight. Nagsisimula siyang mag-isip, ano ba talaga ang isang Holy Knight dahil hindi ito ipinaliwanag sa kanya ng kanyang lolo. Biglang nakaramdam siya ng takot habang inaalala ang kakaibang pakiramdam na naramdaman niya sa kabalyero.
Kaagad, bumaba siya sa bangka at tumakbo patungo sa kanilang bahay, pakiramdam na may mali at maaaring nasa panganib ang kanyang lolo. Samantala, ang kanyang lolo ay naghahanda ng mga gulay para sa almusal nang makarinig siya ng mga yabag sa likuran niya na nagpapatakot sa kanya. Agad siyang nag-defensive mode, hinaranggan ng isang paparating na pag-atake mula sa kabalyero ngunit pinatalsik pa rin siya sa kanilang bahay. Ang kanyang lolo ay bumangon at nagmamadaling lumapit sa kabalyero na may hawak na espada at nakipagsagupaan, na nagresulta sa maraming sword slash ngunit lahat ito ay hinaranggan ng kabalyero ng napakadali. Pagkatapos ay ginamit ng kabalyero ang kanyang magic at lumikha ng isang pag-atake sa lolo ni Percy, na tumama pa sa bahay sa likod niya. Dumudugo mula sa kanyang katawan at bibig, napatayo ang lolo ni Percy nang marinig niyang sumigaw si Percy mula sa bangin, na sinasabi sa kabalyero na mahina at itigil ang pananakit sa kanyang lolo. Agad na gumanti ang kabalyero sa pamamagitan ng isang aerial slash na humihiwa ng napakalaking tipak ng bangin, at sinabihan si Percy na isara ang kanyang bibig or kung hindi ay siya na ang susunod. Naasar si Percy at kumuha ng bato bago tumalon pababa, at ibinato ito sa kabalyero na agad itong sinira gamit ang mahika. Bumaba si Percy at kumuha ng mas malaking bato bago ito inihagis patungo sa kabalyero, ngunit wala itong silbi dahil ginagamit lang niya ang kanyang aerial slash para hatiin ito sa maraming piraso. Malapit na rin sa kanya si Percy nang biglang umatake ang lolo niya at niyakap ang kabalyero, sinabihan si Percy na tumakas kaagad. Habang sumisigaw si Percy na hindi siya aalis nang wala siya, sinabihan sila ng kabalyero na tumahimik dahil pareho silang masasawi bago gamitin ang kanyang mahiwagang pag-atake sa lolo ni Percy, na bumagsak sa lupa na dumudugo ang lahat ng bahagi ng katawan, at may napakaraming butas na kahit flex tape ay hindi maililigtas ang kanyang buhay. Habang hindi pa naproseso ni Percy ang nangyari, lumingon sa kanya ang kabalyero at ginamit ang kanyang mahika para maghatid din ng napakalaking slash sa kanya na tumagos pa sa bundok sa likod niya. Nagsimulang masugatan si Percy at malapit ng matambang ngunit nabawi ang kanyang balanse, bago lumapit patungo sa kabalyero at sinubukang sumuntok. Ngunit ang kanyang mahinang katawan ay walang nagawa, at sinipa lang siya ng kabalyero. Tinanong ng kanyang lolo ang kabalyero kung bakit siya pumunta dito para tapusin sila, at sinabi ng kabalyero na may propay siya ilang araw na ang nakalipas na ang apat na kabalyero na kasalukuyang nasa mundong ito ay magsasama-sama, at magiging sanhi ng pagbagsak ni King Arthur. Dahil hindi sila maaaring makipagsapalaran, napipilitan silang tapusin ang sinumang hindi nagpahayag ng kanilang katapatan sa hari. Sinabi niya na hindi malinaw ang mga detalye ngunit binigyan sila ng utos na kumilos sa kanilang sarili. Tinanong ng kanyang lolo kung may konsensya ba siya dahil pinaslang niya ang kanyang maliit na apo, ngunit sinabi sa kanya ng kabalyero na para ito sa ikabubuti ng lahat at umalis. Sinubukan ng kanyang lolo na umupo at napansin ng kanyang apo na si Percy na buhay pa. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang lolo ng dahan-dahan, humihingi siya ng tawad sa hindi niya nagawang protektahan siya at sa pagiging sobrang mahina. Habang sinasabi sa kanya ng kanyang lolo na trabaho niya ang protektahan ang mga bata at hindi ang kabaligtaran, niyakap at umiiyak ang mga ito sa kanyang mga balikat, humihingi ng tawad ng todo habang kino-comfort siya ng kanyang lolo at bumagsak sa lupa. Sinabihan niya si Percy na makinig ng mabuti, at ipinaliwanag na ang kabalyero na ngayon lang niya nakita ay walang iba kundi ang kanyang sariling ama, na kilala bilang Aaron. Hindi niya maipaliwanag ang buong sitwasyon dahil wala nang masyadong oras para sa kanya, ngunit sinabihan niya si Percy na hanapin ang kabalyero dahil siya ang makakapagpaliwanag ng lahat sa kanya. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa ulo ni Percy sa huling pagkakataon, at sinabi sa kanya na lagi siyang magbabantay sa kanya bago siya tuluyang pumanaw. Natutulog si Percy sa kanyang nawasak na bahay, at kinaumagahan ay nagukay ng libingan upang ilibing ang kanyang lolo, bago mamitas ng ilang singkamas sa hardin at umupo upang kumain ng hapunan ng mag-isa. Sa susunod na mga araw ay ginugugol niya ang pagtingin sa kanilang mga nawasak na ari-arian, nang makita niya ang isang maliit na kahon na naglalaman ng isang robe at ilang iba pang mga piraso ng damit, kasama ng isang sulat ng kanyang lolo. Napagtanto niya na ang kanyang lolo ang gumawa sa mga damit na ito, upang iregalo niya ito sa kanyang kaarawan kapag handa na si Percy para sa pakikipagsapalaran. Lumipas ang ilang araw, at pagkatapos ng pagdadalamati para sa kanyang lolo, sa wakas ay nagpasya siyang magpatuloy at isinuot ang helmet ng kanyang lolo sa kanyang ulo, at kinuha ang anumang kailangan niya bago magpatuloy sa kanyang paglalakbay.
Dahil sa wakas ay handa na siyang harapin ang mundo, nagsimula siyang bumaba sa kanilang lugar, at kahit na matapos ang pagbaba sa isang buong araw, wala pa rin siyang nakikita kundi mga ulap. Natutulog siya sa isang lugar ng gabing iyon, at kinaumagahan ay sinimulan niyang muli ang kanyang paglalakbay. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay namataan na niya ang lupa, at kasama niyan, nakikita na rin niya ang kaharian sa malayo. Ngunit dahil sa kanyang kaligayahan, nahuhulog siya sa gilid. Ang kapalaran ay tila nasa kanyang panig habang siya ay napunta sa likod ng isang ibon, ngunit siya ay nangangako na maging isang vegan mula ngayon. Tinapon pa rin siya ng ibon, at bumagsak muna siya sa isang bungkos ng mga puno at pagkatapos ay bumagsak sa lupa. Natutuwa pa rin siya na kahit papaano ay nakarating siya sa lupa, nang marinig niyang may paparating at napansin niya ang isa sa may kakaibang breed na hindi malaman kung aso ba ito or pusa. Namangha si Percy sa nakita nitong nilalang at pilit itong kinakausap dahil hindi pa siya nakakita ng ganito sa lugar na kanilang tinitirhan. Sa loob ng ilang minuto, sinubukan niyang kumuha ng impormasyon mula sa nilalang, tinanong siya kung alam niya kung saan siya makakahanap ng mga taong katulad niya, dahil bago siya rito. Ipinihit lang ng aso ang kanyang ulo at nagsimulang maglakad palayo sa kanya, ngunit kahit natuluyan ng hindi pinansin, patuloy na sinusundan ni Percy ang aso, na medyo nagpatakot dito, at nagsimula itong tumakbo ng buong bilis. Patuloy parent siyang hinahabol ni Percy, at ang aso ay binilisan ang pagtakbo at tumalon sa kagubatan at nawala, naiwan si Percy na mag-isa. Sinusubukan pa rin ni Percy na sundan at hinanap ang kanyang daan sa ilang mga palumpong, nang sa wakas ay may nakita siyang ilang tao na nakaupo sa tabi ng isang kariton. Ang grupo ng tatlong magkakaibigan ay tila mga performer at nagsasanay sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Habang ipinapakita ng lalaking malusog na pinangalan ng Herschel ang kanyang mga kamay na puno ng mga pira-pirasong papel at ibinabato ito sa hangin, agad na nagliyab ang mga papel at nahuhulog sa lupa. Habang ang kanyang kasamang babae na tinatawag na Eva, ay nagpapakita ng kanyang sariling mga magic trick kasama ang kanyang unggoy sa pamamagitan ng paggamit ng isang hook. Sa sandaling mailagay niya ang hook sa kanyang kamay, ang unggoy ay mawawala ngunit misteryosong lumilitaw din pagkatapos na maalis ang hook. Sa wakas ay lumingon siya sa kanilang huling kasama na tinatawag na Danny, ngunit napansin niya na hindi niya ito sineseryoso at nagre-relax lang sa kanilang cart. Sinabihan ni Herschel si Danny na seryosohin ito, ngunit tumugon siya na walang sino man dito ang manunood ng kanilang palabas, kaya bakit siya mag-aaksaya ng kanyang lakas kung wala silang mapapala dito. Sinabi sa kanya ni Eva na makakapag-practice lang sila kapag walang tao, pero ang sagot ni Danny ay hindi na niya kailangan mag-practice para makapag-perform, at sinabi niyang kabisado niya na lahat ang gagawin at wala nang nagawa dito kanyang mga kasama. Biglang narinig nila ang boses ng isang pumapalakpak, at napalingon sila upang makita ang isang mukhang namamangha na Percy na pumapalakpak sa kanilang kilos, dahil siya ay tunay na naiintriga sa kanilang mahiwagang pagganap. Lahat sila ay lumalapit sa kanya, habang siya ay sumasayaw na nagsasabi sa kanila na ang kanilang ginawa ay sobrang cool at gusto niya itong makita muli, dahil hindi pa siya nakakita ng ganito dati. Parehong iniisip nina Eva at Herschel na ang batang ito ay mula sa ibang lugar, ngunit si Danny ay hindi nag-iiwan ng anumang pagkakataon upang kumita ng pera at lumapit sa kanya, humihingi ng pera dahil nakita niya ang kanilang pagganap, at sinabing hindi ito libre. Nagprotesta si Eva laban dito, ngunit sinabi ni Danny na kailangan nilang bumili ng pagkain at para doon, kailangan nila ng pera. Si Percy, sa kabilang banda, ay walang ideya kung ano ang pera at kung paano ito gumagana, na ikinagalit ni Danny. Ngunit sinabi niya kay Percy na kung wala siyang pera, kailangan niyang bayaran ito gamit ang kanyang mga kagamitan, at ibinigay lang ni Percy kay Danny ang kanyang bag na puno ng lahat ng mga gamit na kailangan niya. Naglabas ng punyal si Danny at sinabing kukumpletuhin niya ang palabas, at sa lalong madaling panahon, nagsimulang lumutang si Percy sa hangin. Siya ay lubos na nalilito dito ngunit napakasaya na magawa ang isang bagay na tulad nito, at tinanong si Danny kung paano niya ito ginagawa. Ngunit sa kanyang sorpresa, iniwan siya ni Danny at ng kanyang mga kasama na nakalutang sa ere at kinuha ang kanyang mga gamit sa kanilang horse cart. Mukhang masaya si Danny sa kanyang sarili, habang sinasabi ni Eva kay Danny kung gaano siya kasama. Sumagot si Danny sa pagsasabing kailangang malaman ng lahat kung paano haharapin ang tunay na mundo, at binigyan niya lang siya ng pagsalubong sa mundong ito. Ngunit sinusumbatan pa rin siya ni Eva, na sinasabi na ang bata ay tila nag-iisa at ganap na walang kamalayan sa kung paano gumagana ang mundo.
Nagsimulang sumama ang pakiramdam ni Danny at nag-iisip kung dapat ba siyang huminto at bumalik upang ibalik ang mga gamit ni Percy. Ngunit bago pa man siya makapagdesisyon, agad na tumakbo si Percy patungo sa kanilang cart sa napakabilis na bilis na ikinagulat ng bawat isa sa kanila. Agad na iniabot ni Danny ang kanyang bag, ngunit laking gulat niya, sa halip na magalit ay tinanong na lang sila ni Percy kung paano siya makakahanap ng isang tao sa mundong ito. Wala silang ideya kung sino ang kausap at tinanong siya kung sino ang gusto niyang makilala. Medyo natahimik si Percy at sumagot na gusto niyang mahanap ang taong tinatawag na Aaron. Nang tanungin nila kung sino itong Aaron na ito, nag-iba ang mood ni Percy, at naalala niya ang mga nangyari sa kanyang nakaraan, kasama na kung paanong walang awang tinapos ng kabalyero na sarili niyang ama ang kanyang lolo, at pagkatapos ay sinubukan pang tapusin si Percy, na siyang nag-iisang anak niya. Masama ang pakiramdam ni Hershel para sa kanya at nagtanong kung gusto niyang maghiganti, ngunit sumagot si Percy na siya mismo ay walang ideya kung bakit sinusubukan niyang sundan ang lalaking ito. Ngunit sinabi sa kanya ng kanyang lolo bago mawala na hawak ni Aaron ang sagot sa lahat ng kanyang mga katanungan. Parehong sinabi sa kanya ni Hershel at Eva na sa kasamaang palad, wala sa kanila ang nakarinig ng sino man sa pangalang iyon, ngunit sinabi sa kanya ni Hershel na kung pupunta siya sa mga kalapit na nayon, malamang na makakalap siya ng ilang impormasyon na wala sila. Tila hindi maintindihan ni Percy kung ano ang isang nayon, ngunit biglang naalala ang kanyang lolo na sinabi sa kanya na ang mga nayon ay ang lugar kung saan maraming tao ang namumuhay ng magkakasundo. Nagabot ng tulong si Hershel at sinabihan siya na maaari nilang dalhin siya sa kalapit na nayon. Gayunpaman, pinigilan siya ni Danny, at tinanong kung paano niya sila mababayaran. Ngunit walang ideya si Percy, kaya nagtanong si Danny kung maaari siyang magsagawa ng anumang uri ng mga pagganap, at hindi nagtagal ay binigyan niya siya ng bow at arrow. Naghanda si Percy dito at itinutok sa mansanas na nakalagay sa isang kahoy, ngunit nagulat ang lahat nang tumungo ang palaso sa ibang direksyon at muntik na itong tumama kay Danny. Pagkatapos nito, lahat sila ay nagsimulang sumakay sa cart, habang si Hershel ay nagsasabi sa kanya na hindi niya kailangang mag-alala dahil dadalhin nila siya sa kalapit na nayon ng libre. Ipinaliwanag pa niya na sila ay isang tropa ng mga performer na gumagala sa buong kontinente, at gumagawa ng mga palabas sa mga lungsod at nayon upang kumita ng pera upang mabuhay. Mukhang talagang nabighani nito si Percy, ngunit sinabi ni Danny na wala itong dapat ipagmalaki dahil isa lamang silang grupo ng mga nabigong Holy Knights na walang sapat na mahika, or kakayahan para maging isang taong talagang mahalaga. Malungkot nang umiti si Hershel at sinabi kay Percy na marami na silang pinagdaanan na magkasama at magiging Holy Knights sana sila. Ngunit nasira ang kanilang mga pag-asa at pangarap, at ngayon ay gumaganap na lamang sila bilang mga Serko. Bigla silang nilapitan ng ilang mga taga-nayon na sumisigaw para humingi ng tulong, sinasabing may isang lobo na kasalukuyang nagwawala sa kanilang nayon at dapat silang tumakbo upang humingi ng tulong sa Holy Knights. Gayunpaman, hindi alam ni Percy kung ano ang isang lobo, kaya humingi siya ng paliwanag. Tumawa si Danny at tinutuya sila, na nagsasabing hindi na kailangang tawagan ang mga Holy Knights dahil madali nilang tatalunan ang lobo. Kaagad niyang hinawakan ang rende ng kabayo at sumugod patungo sa nayon. Bagamat hindi sinusuportahan ni Hershel ang desisyon, ipinaliwanag ni Danny na maaaring ito ay isang pagkakataon para makakuha sila ng libreng pagkain at tirahan mula sa nayon. Sa kanilang pinakamalaking sorpresa, ang lobo ay hindi pangkaraniwan kundi isang napakalaking halimaw, sapat na malaki upang tumungtong sa mga bahay ng mga taga-nayon. Kaagad, pumunta si Danny sa kabilang direksyon at nagpa siya na magandang ideya na tawagan ang mga Holy Knights. Sinabi ni Eva kay Danny na hindi nila maaaring iwanan ang mga taga-nayon, at agad na tumalon si Percy mula sa cart, dumiretso sa lobo. Inaalala ang mga salita ng kanyang lolo na talunin ang kasamaan at protektahan ang mahihina, pinupuntirya ni Percy ang lobo gamit ang kanyang kaila-hilakbot na mga kasanayan sa archery, ngunit ang mga palaso ay dumapo sa kanyang helmet, na nagbibigay sa lobo ng pagkakataon upang umatake. Gayunpaman, dumating si Danny sa mga huling sandali at iniligtas siya sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng kanyang katawan. Nang makitang nasugatan si Danny, nagtataka si Percy kung bakit itinaya ni Danny ang kanyang buhay para iligtas siya. Sinabi sa kanya ni Danny na nakahanap siya ng motibasyon matapos makitang matapang na sumugod si Percy. Habang ang lobo ay nagsimulang kumilos muli patungo kay Percy, nagawa niyang pigilan ito sa pamamagitan lamang ng kanyang mga palad.
Pagkatapos nito, tumalon siya sa himpapawid at sinapmal ang lobo, agad itong ibinagsak sa lupa at tinalo ng mabilis. Ang mga taga-nayon ay namangha sa laki ng lobo, na tinatawag itong isang masamang tanda at iniisip kung ano ang ibig sabihin nito para sa kanila. Samantala, binalutan ni Hershey ng bendahe si Danny, na sobrang nasaktan. Sinabi ni Danny na hindi siya dapat mag-alala tungkol sa kanya at nagtataka kung nasaan si Percy. Dinala ni Eva si Percy sa lawa sa gilid ng burol para maligo. Nang makita ang mga sugat mula sa kanyang hindi magandang karanasan kay Aaron, naawa siya sa kanya. Habang si Percy ay nawawala sa pag-iisip, binuhusan ni Eva ng tubig ang kanyang ulo upang maayos siyang linisin bilang paghahanda para sa isang welcome party na inorganisa ng mga taga-nayon. Nang tanungin niya si Eva tungkol sa mga Holy Knights, nagsimula siyang bamulong sa parehong salita na paulit-ulit na binubulong ng kanyang lolo. Nagtanong din siya tungkol sa magic, at ipinaliwanag ni Eva na ipinakita nila ito sa kanya kanina. Kahit na hindi sapat ang lakas nila para gawin silang mga Holy Knights, sinabi ni Eva sa kanya na ang kanyang katapangan at pagiging hindi makasarili ay magagandang katangian para sa isang Holy Knight. Sa party, humihigop si Percy ng masarap na berry juice at nagsimulang mag-isip kung bakit maaaring uminom ng alcohol si Danny. Tumugon si Eva, sinabing gusto ni Danny na magpanggap na matanda, kahit na pareho silang 16 na taong gulang. Ngunit nang ibunyag ni Percy na siya ay 16 na taong gulang din, parehong nagulat sina Danny at Eva. Si Eva ay nakaramdam ng sobrang awkward, na pagtantong naloko siya ni Percy na mukhang mas bata at nakipagsabayan pa sa paligan sa lawa. Pagkatapos, isang batang lalaki ang tumakbo papunta kay Percy at nagpasalamat sa kanya sa pagliligtas sa kanya at sa kanyang lolo. Nang maglaon, naglibot si Percy sa pagtatanong sa mga taga-nayon kung nasaan si Aaron, ngunit nadismaya at nainis lang siya hanggang sa puntong sumigaw siya para ipakita ni Aaron ang kanyang mukha. Biglang lumitaw ang isang itim na kabalyero sa langit at sinabing kilala niya si Aaron. Habang matapang na lumalapit ang kabalyero, sinabi niyang hindi siya makapaniwala na buhay si Percy dahil dapat na tinapos ni Aaron si Percy at ang kanyang lolo. Pagkatapos ay napagpasyahan niya na si Aaron ay malamang nananlambot ang puso para sa kanyang anak. Dahil sa kawalan ng simpatiya ng kabalyero, pumasok si Hershey at sinabihan siyang humingi ng tawad kay Percy dahil kamakailan lamang nawala ang kanyang lolo. Pinatumba siya ng kabalyero sa isang mahinang pag-atake, na nagsasabing hindi dapat makialam sa kanilang pag-uusap. Nagpakilala ang Dark Knight na nagngangalang Bogart na sinasabing kilala niya ang ama at lolo ni Percy. Bilang tugon, matapang na hinihiling ni Percy na malaman kung nasaan si Aaron. Nagulat ang kabalyero sa lakas ng loob ni Percy habang nagbibilang, na naghihintay ng sagot. Medyo natakot ang mga taga-nayon habang magaganap ang labanan sa pagitan ng dalawa, at ang maliit na batang lalaki mula kanina ay nagche-cheer kay Percy. Sumugod si Percy sa kabalyero, tumalon at naghatid ng malakas na sipa sa dibdib ng kabalyero, na ikinagulat ni Bogart. Sa kabila ng walang nakikitang sandata, ang malakas na sipa ni Percy ay nagawang itulak paatras ang kabalyero. Hindi napigilan, si Percy ay patuloy na naghahadyas ng mga suntok sa himpapawid, iginiit na kung siya ay mananalo, dapat ibunyag ni Bogart ang kinaroroonan ng kanyang ama. Gayunpaman, mabilis na nakakounter si Bogart gamit ang isang suntok na nagpabagsak kay Percy sa lupa. May kumpiyansa, idineklara ni Bogart na kung manalo siya, dapat siyang sundan ni Percy. Iniangat ni Percy ang kanyang sarili sa lupa nang may napakabilis at malakas na momentum, ngunit ginamit ni Bogart ang kanyang sandata upang atakihin siya sa himpapawid. Gayunpaman, nagawa ni Percy na depensahan ang atake at mabilis na sinipa ang armor ni Bogart. Sa kalaunan, hinawakan ni Bogart si Percy sa kanyang ulo, tinakpan ang kanyang buong mukha ng kanyang malalaking palad. At sinabi ng batang lalaki na madaya ang Dark Knight, habang si Percy ay nagpupumilit na palayain ang sarili mula sa pagkakahawak ng kabalyero. Ginagamit ni Bogart ang kalamangan na ito upang magbigay ng talumpati, tungkol sa kanyang paghanga sa katapangan at walang patid na pagnanais ni Percy na iligtas ang mga tao. Gayunpaman, hindi siya komportable sa pakikipaglaban ng walang armas. Kaya't sinabi niya kay Percy na gamitin ang kanyang mahiwagang kapangyarihan upang iligtas ang kanyang sarili, ngunit sinabi sa kanya ni Percy na wala siya nito. Laking gulat ni Bogart na walang magic ang anak ni Aaron, kaya pumayag siya na baka na-overestimated niya ang bata. Gayunpaman, si Percy ay karapat-dapat pa ring sanayin.
Para matapos ang lahat, patuloy na sinuntok ni Bogart si Percy nang walang awa. Hindi na matiis ni Danny na panoorin si Percy na muntik ng masawi, kaya't inilabas niya ang kanyang espada. Ngunit binalaan siya ni Eva na lumayo, dahil sa pambihirang lakas ni Bogart. Ang maliit na bata ay lumabas upang kumpirmahin ang kanyang paninindigan sa laban, na nagsasabing hindi magpapatalo si Percy dahil siya ang bayani na nagligtas sa kanya at sa kanyang lolo. Sa sandaling tila nawala ang lahat ng pag-asa, isang malakas na sinag ng liwanag ang sumisikat mula sa mga mata ni Percy, na tinutulak si Bogart paatras ng napakalakas at mabilis na ikinagulat niya at ng Dark Knight. Ang Dark Knight ay nagpapaalala kay Percy na sinabi niyang wala siyang mahiwagang kapangyarihan, gayunpaman, mahirap paniwalaan dahil ang mga kamay ni Percy ay naglalabas na ngayon ng isang malakas at misteryosong enerhiya na maipapaliwanag lamang ng mahika. Labis na nabigla si Percy at napunta sa isang panic mode, sinusubukang alisin ang aura na dumadaloy sa kanyang mga kamay. Tumakbo siya patungo kay Bogart upang tulungan siyang alisin ang karumal-dumal na bagay, ngunit ang kapangyarihan mula sa umaagos na aura ay itinapon ang Dark Knight. Nang makita ito, pinayuhan ni Danny si Percy na gamitin ang kapangyarihang iyon upang talunin si Bogart dahil malamang na iyon ang kanyang mahiwagang kapangyarihan. Tumayo si Bogart at iniisip kung anong klaseng magic ang ginamit ni Percy sa kanya. Maaring ito ay ang uri ng pagkasira ng mahika, ngunit dahil umaapaw ito mula sa kanyang mga kamao, maaring ito rin ang uri ng incantation. Si Percy ay gumawa ng kaunting kalokohan sa pamamagitan ng pagtatanong kay Bogart kung maaari siyang gumamit ng mahika sa laban na ito, gaya ng naunang sinabi niya sa kabalyero na wala siyang magic, at ayaw niyang manalo sa pamamagitan ng pandaraya. Nakapagtataka, humanga si Bogart sa katapatan ni Percy at binigyan siya ng go signal na gumamit ng mahika. Nagpapasalamat si Percy at sinimulang ipagdiwang ang katotohanan na maaari na siyang gumamit ng mahika. Gayunpaman, pinayuhan siya ng kanyang kaibigan na si Danny na ihinto ang pasasalamat sa kanyang mga kaaway sa bawat oras. Determinado na manalo, sinabi ni Percy sa Dark Knight na sa wakas ay makakakuha siya ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng kanyang ama, ngunit hindi payag si Bogart na bigyan siya ng madaling panalo. Marahas siyang sumugod sa kanya, may hawak na bowl ang apoy na lumalabas sa kanyang sandata, ngunit bago pa man mapagtanto ni Percy kung ano ang nangyayari, ang simpleng bola ng apoy ay naging isang nagninangas na spiral na naglalagay sa kanya sa isang mahirap na posisyon habang sinusubukan niyang iwasan ang mga pag-atake. Tinutuya siya ni Bogart na sinasabing hindi siya mananalo kung patuloy lang siyang umiiwas pero nagulat siya sa pagsulpot ni Percy sa likuran niya. Ang Dark Knight ay agad na naglunsad ng isa pang pag-atake, ngunit si Percy ay nag-concentrate ng kanyang mahika sa pamamagitan ng paghawak sa magkabilang kamay at hineranggan ito, ngunit ang mga apoy mula sa pag-atake ay kumalat at pinalibutan siya sa isang bola ng apoy. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Bogart na ang kanyang apoy ay kadalasang sinusunog ang mga biktima hanggang sa maging abo sila, at hindi sila masasawi hanggat hindi niya kinakansela ang spell. Sinabi niya kay Percy na sumuko na lang at iligtas ang sarili mula sa pagkawasak. Maging si Eva ay pinayuhan siya na sumuko na kung hindi ay mawawala sa kanya ang lahat, pati na ang kanyang buhay. Ngunit ang determinadong si Percy ay tumanggi at binalot ang sarili ng mahika mula sa loob ng kanyang katawan. Ito ay parehong nakakagulat at nagpapahanga kay Bogart dahil natuklasan lamang ni Percy ang mahiwagang kapangyarihang ito ilang sandali lang ang nakakalipas. Nang wala saan, lumitaw ang isang maliit na mahiwagang nilalang at hinawakan ang mga braso ni Bogart, pinawalang bisa ang kanyang spell. Nagulat si Bogart, nagtataka kung paano nalaman ni Percy na ang paghawak ng kanyang mga kamay ay magpapawalang bisa sa kanyang mahika. Ang mas nakakagulat ay ang mga sugat ni Percy ay agad na nagsimulang maghilim habang ang lahat ay nanunood sa pagkabigla. Sinusubukan ng Dark Knight na alamin kung anong eksaktong anyo ng magic ang ginagamit ni Percy dahil hindi ito ang uri ng pagkasira, ang uri ng incantation, ang uri ng pagkabulok, or ang uri ng pagpapagaling. Dahil dito, naisip niya na si Percy ay nagtataglay ng hero type na mahika, na gagawin siyang target para sa lahat ng uri ng mga kaaway at dapat itong iwasan sa lahat ng paraan. Habang malalim pa rin ang kanyang iniisip, naglunsad si Percy ng isang sorpresang pag-atake, na labis na ikinalito ng mga taga-nayon, na ngayon ay may panibagong pakiramdam ng pag-asa sa kanyang kakayahang talunin si Bogart. Sa sandaling iyon, humawala si Bogart mula sa pagkakahawak ng mga mahiwagang nilalang na may napakalaking kapangyarihan kung kaya't napagtanto ni Danny na hindi pa ginagamit ng Dark Knight ang kalahati ng kanyang kapangyarihan.
Tinawag ng Dark Knight si Percy na isang rookie at nagsimulang lumapit sa kanya. Ngunit nakita ni Danny na ito ay maaaring magdulot ng kapahamakan para kay Percy, kaya nagpunta siya sa larangan ng digmaan at ginamit ang kanyang mahika upang paliparin si Bogart sa ere, habang sinasabihan niya si Percy na tumakbo para sa kanyang buhay. Nakipagtalo si Percy na kailangan pa niyang hanapin ang kanyang ama, at habang nagpapatuloy ang pagtatalo, nagdulot si Bogart ng isang napakalaking pagsabog na umaabot sa kabila ng larangan ng digmaan, na nagpatakbo sa mga taga-nayon dahil natatakot sila na baka masunog ang nayon. Sa kasamaang palad, si Danny ang pinaka-natamon mula sa pag-atake, ngunit sinabi ni Bogart na ito ay nagsisilbi sa kanya ng leksyon para sa pakikialam sa isang away sa pagitan ng dalawang lalaki. Pagkatapos, dinala ng pulang fox mula kanina ang mga gamit ni Percy habang tinatangka ni Bogart na atakihin ito. Mabilis na iniikot ng fox ang buntot nito, na nagpapakita ng isang orb na sumasabog, na nagpapakita ng maliwanag na liwanag. Kaagad, nawala si Percy at ang kanyang mga kaibigan, at naiwan lang ang kabalyero. Lumilitaw ang mga ito sa isang dragon spine milya ang layo mula sa nayon. Pagkatapos ay nag-aalala sila tungkol sa mga taga-nayon at mabilis na bumalik ngunit natigilan sila ng magsalita ang fox. Tinatawag silang mga hindi nag-iisip dahil silang dalawa lang ang target ni Bogart at wala siyang pakialam sa iba pang mga taga-nayon. Hinikayat ng fox si Percy na sundan siya, nangako na ipapaliwanag ang lahat sa ibang pagkakataon dahil nauugnay ito sa ama ni Percy. Binalaan ni Danny si Percy na huwag magtiwala sa fox, ngunit bilang tugon, ibinunyag ng fox na si Bogart ay naglilingkod sa isang masamang hari at bahagi ng isang grupo na nagta-target sa apat na kabalyero ng Apocalypse. Nakapagtataka, ipinaliwanag nito na kahit na wala pa ang apat na kabalyero ngayon, malapit na silang lumabas. Ibinunyag ng fox ang mga pangalan ng apat na kabalyero bilang tagutom, salot, digmaan, at kasawian, mga banal na kabalyero na nakatakdang magdulot ng apat na kalamidad at sirain ang mundo. Nakakagulat, sinabi ng fox na si Percy ay isa sa mga kabalyero na ito. Nang maglaon, tinalakay ng kabalyero ng masamang hari ang kanilang mga natuklasan tungkol sa apat na kabalyero. Lumalabas na ang apat na kabalyero ay hindi Holy Knights kundi mga batang lalaki na nagsisilbing apprentice ng Holy Knights. Ang nakalap na impormasyon ay nagpapakita na ang isa sa mga batang lalaki ay nagtataglay ng gininto-ang mahiwagang kapangyarihan, ang isa ay nagtataglay ng kasamaan at kabanalan sa kanyang mga mata, ang pangatlo ay misteryosong malaki na may pabago-bagong hitsura, at ang huli ay isang batang lalaki na may berdeng buhok. Sa puntong ito, nagdabog si Aaron sa mesa, napagtanto na ang kanyang anak ay isa sa apat na kabalyero, at pinagsisisihan niya ang hindi pag-double-check na si Percy ay nasawi na. Kasama niya si Bogart na nagpahayag ng kanyang hindi paniniwala sa kabiguan ni Aaron na tapusin si Percy. Tinanong ni Aaron kung bakit hindi tinapos ni Bogart si Percy, at ipinaliwanag ni Bogart na ang pag-aaksaya ng kapangyarihan ni Percy ay nakakapanghinayang, at na maaari nilang samantalahin ang kapangyarihan ng batang iyon at gawin itong isang kaalyado. Nang marinig ito, binunot ng pulang kabalyero ang kanyang espada habang pinapaalalahanan si Bogart na si Percy ay hindi lamang mapanganib sa hari kundi sa buong mundo. At sa ganitong epekto, dapat na masigasig na gampanan ni Bogart ang kanyang mga tungkulin bilang isang Royal Knight. Bumalik sa buto ng dragon, tumanggi si Percy na tanggapin na sisirain niya ang mundo. Ngunit ipinaliwanag ng fox na ang Propacia ay palaging tumpak at sinasabi sa kanya na maniwala sa kanyang sinasabi. Si Percy ay mayroon pa ring mga paghihinalib ngunit ang fox ay nagsasabi sa kanya na ang kanyang ama at si Bogart ay nasa isang lungsod na tinatawag na Camelot. Nang marinig ito, binalaan ni Danny si Percy na huwag maniwala sa fox dahil ang Camelot ay nawasak na ng Demon King ilang taon na ang nakakaraan, at ang haring iyon ay nagtago kasama ang ilan sa kanyang mga tapat na kabalyero. Naninindigan pa rin ang fox na umiiral pa rin ang Camelot, ngunit hindi ma-access sa pamamagitan ng mga ordinaryong kalsada maliban sa kaharian ng Leon. Hindi pinapansin ng mga babala ni Danny, si Percy ay nasa sabik at pumayag na sundan ang fox na nagpapakilala sa kanyang sarili bilang Pink. Bumigay si Danny, at pumayag na sundan sila sa kaharian ng Leon. Nang makarating sila sa dulo ng gulugad ng dragon, ang tiyan ni Percy ay kumakalam ng malakas, at iminumungkahi niya na magkumpetensya sila upang makita kung sino ang unang makakahuli sa mga malalaking hayop. Nagpasya si Danny na eye-level ang playing field sa pamamagitan ng pagkolekta ng bow at arrow ni Percy.
Pagkatapos mag-set out na punta si Percy sa bangin at tuwang-tuwa sa pag-alingaw-ngaw ng kanyang boses. Napagtanto niya na ito ay isang magandang lugar ng Pangangaso. Ang ilang maliliit na may pakpak na nilalang ay nakikitang namamangha sa hitsura ng isang tao. Sa kabilang dulo, nagpupumilit si Danny na makahuli ng isang hayop at tinutuya siya ni Ping. Gayunpaman, sinabi niya na mas mahusay pa rin siyang mamamana kaysa kay Percy. Agad niyang nakita ang isang USA at sinamantala ang pagkakataong ito upang mahuli ang hayop, ngunit ang palaso ay hindi nataman ang USA, at narinig nila ang isang tinig na sumisigaw. Nang mapagtantong baka may nataman siya, pareho silang tumakbo patungo sa direksyon ng tunog, at natagpuan nila ang isang higanteng madre. Humingi ng paumanhin si Danny sa pagtama sa kanya, at ibinalik niya ang paghingi ng tawad, sinabing nagdadasal siya at nagulat lamang sa palaso. Habang nag-uusap sila, iniulat ng dalawang may pakpak na nilalang na may nakitang tao sa Echo Valley. Alam kung sino ang kanilang pinag-uusapan, nagtanong si Danny kung may problema, kaya sinabi nila sa kanya ang kwento sa likod ng Echo Valley. Dati itong maganda at masiglang lugar ngunit ngayon ay naging isang bangungot. Si Percy ay nakikitang masaya habang nilalabanan niya ang mga halimaw na umaatake sa kanya, at muling nasiyahan sa pag-iisip ng kanyang tagumpay laban kay Danny sa laro ng Pangangaso. Siya ay pinapunta patungo sa isang sigaw para sa tulong na nagmumula sa loob ng kagubatan. Naglakad si Percy patungo sa direksyon ng mga iyak at nakahanap ng bahay ng kabute. Nang buksan niya ang pinto, nakita niya ang isang nilalang na nakatali sa isang poste, nagsusumamo para sa buhay nito, at isang batang lalaki na nakasuot ng sombrero ang nakatayo sa harap nito. Habang tumatakbo si Percy upang kalasin ang nilalang, pinatid siya ng batang lalaki, at nataman ang kanyang ulo sa poste. Nang sa wakas ay pinakawalan niya ang nilalang, lumipad ito sa bintana, at iniisip ni Percy kung ito ay isang diwata. Habang nadadala siya sa kanyang excitement ay bigla siyang nawalan ng malay. Si Danny at ang iba ay nakikitang tumatakbo papunta sa Echo Valley, at ipinaliwanag ng mga may pakpak na nilalang na ang isang demonyong naninirahan doon, ay naging dahilan upang maging marahas ang lahat ng mga nilalang sa Echo Valley gamit ang ilang mga gamot. Inilarawan nila siya bilang isang lalaking herbalista na tinatawag na Nasen. Habang papalapit sila sa Echo Valley, iniisip nila kung huli na ba sila dahil baka nakuha na ni Nasen si Percy, mawawalan ng silbi ang rescue, at masasayang ang kanilang pagsisikap. Ipinahayag ng Fox ang pangangailangang hanapin si Percy dahil hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili sakaling may mangyaring masama kay Percy. Binibigyang diin ng mga may pakpak na nilalang ang pangangailangang magmadali dahil si Nasen ay nakakatakot gaya ng inilarawan nila sa kanila, at nasaksihan nila na ginawa niyang marahas na halimaw ang mga hindi nakakapinsalang nilalang. Nang magising si Percy mula sa kanyang pagkakaidlip, napadpad siya sa isang silid na tila laboratorio, nawala ng pangitaas na damit at nakatali sa isang upuan, at ang unang hinahanap ni Percy ay ang kanyang helmet. Pumasok si Nasen, nagulat nang makitang gising na ang kanyang guinea pig, dahil dapat ay tulog pa siya ng mahigit 10 oras. Hiningi ni Percy ang kanyang damit, helmet, at balabal, kaya ipinaliwanag ni Nasen na karaniwang pinapanatili niyang malinis ang kanyang mga guinea pig, at dahil punit-punit ang damit ni Percy, napilitan siyang tanggalin ang mga ito. Siya, gayunpaman, ay nagpapakita sa kanya na ang kanyang helmet at balabal ay ligtas dahil ang mga ito ay bihirang mga bagay na may malakas na magical powers. Pagkatapos ay lumakad si Nasen papunta kay Percy at nag-inject ng isang bagay sa kanya, isang gamot na dapat ay magdulot ng epekto nito sa loob ng isang oras. Ngunit sa loob ng ilang segundo, dumobol ang laki ng buhok ni Percy, at nagrereklamo siya kung paano magkakasya muli ang kanyang helmet. Nang makita ang resultang ito, humanga si Nasen at agad na umibig sa kanyang pinakabagong test subject na nagpapakita ng mabilis na pagtugon sa paggamot. Naalala ni Percy na may nakita siyang dugo sa labi ni Nasen kaya inakala niyang kinagat niya ang diwata. Pero paliwanag ni Nasen na nakaugalian na niyang kagatin ang kanyang labi sa tuwing nasa sabik siya. Nang pumasok sina Danny at ng iba pa sa Echo Valley, hinabol sila ng mga halimaw na uhaw sa dugo. Nang dahil sa inis, sinisisi ito ni Danny kay Nasen at tinawag siyang isang mabigat na kontrabida. Ngunit ito ay nagpainis sa higanteng madre, at siya ay nagtantrum na parang bata, na sinasabi na si Nasen ay hindi ganoong masamang tao. Sa laboratorio, humingi ng paumanhin si Percy sa hindi pagkakaunawaan kay Nasen ngunit sinabi na kailangan na niyang umalis.
Sinabi sa kanya ni Nasen na maaari lamang siyang umalis pagkatapos ng susunod na eksperimento, na nangangahulog ang isang halo na may tumpak na mga sukat, at kung may mali dito, masasawi si Percy. Nagtataka kung ano ang punto ng lahat ng mga eksperimentong ito, at humingi ng paliwanag si Percy kay Nasen. Ipinaliwanag ni Nasen na mayroon siyang misyon na talagang kailangan niyang gampanan. Ngunit nang lumingon si Nasen sa likod, pinalaya ni Percy ang kanyang sarili at nagsuot na ng kanyang balabal. Habang sinasabi niya kay Nasen na mayroon din siyang mahalagang misyon na dapat tuparin. Pagkatapos na subokang isuot ang kanyang helmet, nainis si Percy na hindi niya ito maisuot. Sa maikling sandali ng pagkagambala, si Nasen ay sumugod gamit ang dalawang makukulay na iluminadong espada, at idiniin na kailangan niya ng mga test subject para sa kanyang mga eksperimento, at hindi niya magagamit ang kanyang sarili bilang test subject dahil kailangan niyang iligtas ang Echo Valley. Habang nagpapaliwanag pa siya, ibinato ni Percy ang kanyang helmet patungo kay Nasen, tinilapon siya sa kanyang work table sabay kuha ng gamot ni Nasen. Sa puntong ito, nakiusap si Nasen kay Percy na ibigay sa kanya ang bote, ngunit dahil ayaw ni Percy na gamitin ito ni Nasen sa ibang test subject, ininom niya ang buong laman ng bote. Kaagad, natamba si Percy, at nagtaka si Nasen kung bakit siya uminom ng gamot. Nagsimulang mag-react si Percy sa isang nakakabagabag na paraan na nagpapaisip kay Nasen kung tumpak ba niyang hinalo ang gamot. Ngunit nang tumayo si Percy, sinabi niyang nakaramdam siya ng kakaibang power surge sa buong katawan niya. Nagsisimula siyang tumakbo sa paligid ng lab at tumakbo pa sa labas para sumigaw na ng napakalakas. Nang marinig ang echo ng kanyang boses, napanatag sina Danny at Ping na ayos lang siya, kahit na hindi sila tumitigil sa pagtakbo palapit sa kanya. Tinignan ni Nasen si Percy sa labas at tinanong kung bakit niya ininom ang gamot, kahit alam niya na maaari siyang masawi. Kaya sinabi sa kanya ni Percy na hanggat sinusubukan niyang iligtas ang Echo Valley, handa siyang tulungan siya sa anumang paraan. Nang tanungin ni Percy ang mga resulta ng kanyang mga eksperimento, sinabi ni Nasen na tila isang perpektong tagumpay ito at agad na iniinom ang natitirang laman ng bote. Nang dumating ang pangkat ni Percy, nakakagulat na nakita nila si Percy na nasa perpektong kondisyon maliban sa kanyang kakilakilabot na buhok, habang si Nasen ay nakahilata na bumubulong sa pangalang Gordon, nakabilang sa isang lumang apothecary na dating nakatira sa Echo Valley. Si Gordon ay isang mabuting tao na nag-aalaga sa lahat ng mga nilalang sa lupain, tinatanggap ang pagtatanong sa kanyang tahanan at inaalagaan sila kapag sila ay may sakit. Isang araw, nakakita siya ng isang sanggol sa isang basket at pinalaki siya sa kanyang tahanan, na nagbigay sa kanya ng kaalaman sa lahat ng uri ng mga gamot. Isang araw, nawala si Gordon sa Echo Valley na hindi na muling nakita, at doon sinimulan ni Nasen ang lahat ng nakatutuwang mga eksperimentong ito. Samantala, sa ibang bahagi ng kagubatan, makikita ang nilalang na iniligtas ni Percy kanina na nagsasabing oras na para sirain ang kagubatan. Habang lumilitaw ang kamay ng tao mula sa isang misteryosong aura, tinawag ito ng nilalang bilang Gordon. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nagpumiglas si Nasen at sinabing kailangan niyang agarang ikalat ang gamot sa buong Echo Valley bago ito tuluyang mabulok. Sa hindi inaasahang pagkakataon, binato ng mga diwata ang kanyang mukha, sinabing gusto niyang tuluyang sirain ang lugar. Sumama ang ibang mga diwata, tinawag siyang masamang tao na responsable sa biglaang pagkawala ni Gordon. Hindi nila pinapansin ang mga pakiusap ng madre na nagpahayag na si Nasen ay isang inosente, at kalaunan ay huminto nang pumasok si Percy upang harangan ang mga bato na tinapon nila. Nilinaw ni Percy na si Nasen ay tunay na naghahanda ng gamot para iligtas ang Echo Valley, ngunit habang nagsasalita pa siya, ang mga lilang usok ay nagsimulang masakop ang buong kagubatan, tinatapos ang bawat buhay na bagay na kanilang madatnen. Nagpakabayani si Nasen ng mahiwagang nilikha niya ang gamot mula sa wala at ipinaliwanag niya na kapag nakainom siya ng anumang gamot, tinuturuan niya ang kanyang katawan kung paano ito muling likhain ng walang mga panlabas na sangkap. Ito ang kanyang sariling mahiwagang kapangyarihan, at tinatawag niya itong magic cloneng. Unti-unti, lumalaki ang laki ng gamot, at inutusan ni Nasen ang lahat na takpan ang kanilang mga bibig. Sa kanyang utos, ang gamot ay kumalat sa buong kagubatan sa anyo ng isang hamog, isa na nagbibigay buhay sa bawat nabubuhay na bagay sa Echo Valley. Lahat sila ay nanunood ng may pagkamangha habang ang kagubatan ay nagpapasigla sa sarili nito, lahat ay salamat sa magaling na siyentipiko na si Nasen.
Nang makita ito, nagtataka si Percy kung bakit tinukoy ni Nasen ang gamot na ito bilang lason, at inilarawan ni Nasen na ang bawat lason na bagay ay maaaring gamitin upang pagalingin at bigyan ng buhay kapag pinag-aralan ng mabuti, at naihalo ng tumpak sa tamang sukat. Ito ang itinuro sa kanya ni Gordon, na tinawag niyang lolo at labis niyang itong namimiss sa pagnanais niyang muli siyang makasama. Sinabihan siya ni Percy ng good luck at umaasa na mahahanap muli ni Nasen ang kanyang lolo. Nang maglaon, binigay ng madre kay Percy ang ilan sa mga damit pambata ni Nascent na akmang-akma sa kanya, dahil 2 sentimetro lang ang haba niya. Nang maglaon, humingi ng paumanhin ang mga engkanto sa pagmumultroto kay Nascent dahil inakala nilang sinasadya niya ang mga hayop na gawin mga halimaw. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Nasa na ang mga hayop na nawawala sa sarili ay isang side effect lamang ng gamot, at ngayon ay iniisip nila kung saan nanggagaling ang mga mapanganib na usok na iyon, at sinabi ni Nasa na simulang nung mawala si Gordon ay nagsimula itong pumasok sa kanilang lugar, dahan-daang pinatutuyo at sinasakot ang Echo Valley. Habang tumatakbo si Percy patungo sa kanya, ipinapakita ang kanyang pananabik tungkol sa pagsuot ng mga lumang damit ni Nasen. Sinabi ni Nasen sa mga diwata na huminto sa paghingi ng tawad sa kanya, at pasalamatan si Percy sa pagsisilbing guinea pig na naging alay sa pagpapadali sa matagumpay na paglikha ng gamot na ito. Sinabi ng Fox kay Nasen na ang mga mapanganib na usok ay hindi lamang pumupuksa ng mga halaman at hayop ngunit tumatagos din ito sa lupa, na sumisira sa kalupaan. Sa sandaling iyon, nakita nila ang isang dysmorphic na katawan na lumalabas mula sa valley sa itaas, at iniisip ni Danny kung ito ay isang demonyo hanggang sasabihin ni Nasen na ito ay ang kanyang lolo, si Gordon. Nang bumaba si Gordon, tumakbo si Nasen patungo sa kanya, natatakot at nalilito kung bakit ganoon ang hitsura ng kanyang lolo. Ngunit ang madre ay mahinahon na pinipigilan siya mula sa gulo, at si Gordon ay nagsuka ng higit pa sa mga mapanganib na lilang usok, at ang Echo Valley ay nagsimulang masira muli ng napakabilis. Nagpumigla si Nasen sa madre at tumakbo upang tanungin si Gordon kung bakit niya sinisira ang Echo Valley, na minsan ay itinuturing niyang tahanan. Ngunit may binulong si Gordon tungkol sa pagdurog sa Echo Valley at agad na kinuha si Nasen at sinimulang pisilin ang buhay niya mula sa kanya. Tumakbo si Percy patungo sa kanila upang tulungan si Percy, ngunit nagawang pisilin ng madre ang kanyang kamay para bitawan si Nasen. Sinisigawan din niya si Gordon dahil sa pagtatangka niyang sirain ang sarili niyang pamilya, ngunit bigla itong nagbuga ng mas maraming makamandag na usok na agad na tumapos sa kanya. Sumigaw si Nasen sa matinding sakit, nagtataka kung bakit pinaslang ang kanyang kapatid nang biglang sumulpat ang orange na nilalang at sinabihan siyang tumahimik. Laking gulat, kinilala siya ni Percy bilang ang nilalang na iniligtas niya mula kay Nasen. Nagpatuloy ang nilalang sa pagsasabing si Nasen ang may kagagawan ng trahedya dahil palagi siyang nakaharang sa plano niya. Sinabi ng nilalang na napakagandang bagay ang pagkasawi, at nagtataka siya kung bakit nahuhumaling sina Nasen at Gordon na pigilan itong mangyari. Pagkatapos ay tinawag ng nilalang si Gordon na isang makasalanan, at inutusan siyang tabyusin ang kanyang mga kasalanan at sirain ang Echo Valley. Kaya't agad na sumugod si Gordon patungo kay Nasen, ngunit mabilis na tumalon si Percy at inatake si Gordon sa kanyang panga, na nagpasuray-suray sa kanya ng ilang sandali. Nang makita ang lahat ng ito, si Nasen ay nalulula sa kawalan ng pag-asa at iniisip kung ano ang susunod na gagawin, ngunit agad siyang niyakap ni Percy ng mahigpit at tiniyak sa kanya na pareho nilang ililigtas si Gordon ng magkasama, at agad nitong pinaluha ang mga mata ni Nasen. Nalilito sa mga susunod na hakbang na gagawin, sinubukan ni Nasen at Percy na makaisip ng solusyon para pagalingin si Gordon. Sinasabi sa kanila ng Fox na madali nilang mabaligtad ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagsira sa dahilan ng kaganapan. Pagkatapos ay inutusan ng masamang nilalang si Gordon na sirain ang valley, ngunit bigla siyang na-atake ng isang arrow mula sa kung saan at bumagsak sa lupa, kung saan siya ay napatumba at sinundan ni Gordon na bumagsak din sa lupa. Nagdudulot ito ng mga tanong sa iba pang sumusubok na malaman kung saan nanggaling ang arrow, hanggang sa sila ay naantala ng isang boses mula sa itaas. Isang Holy Knight na nakasuot ng golden yellow armor ang sumaway sa kanila sa pagsira sa kanyang laruan, at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Holy Knight Talisko. Kinikilala ang pagkakatulad sa hitsura, sinabi ni Percy na si Talisko ay tiyak na isa pang kasamahan ni Aaron. Sinabihan ni Nasen ang kabalyero na gawing tao ang kanyang lolo at hinihiling na malaman ang dahilan kung bakit ginawang halimaw si Gordon.
Kaya't hinahamon siya ni Tol Isko na lumaban, na sinasabi na kung magagawa ni Nasen ang isang suntok sa kanya, gagawin niya ang kanyang iniuutos. Ang pulang fox ay nagbabala sa kanila laban sa pangungutya ng kabalyero, ngunit si Nasen ay sabik na sumang-ayon na lumaban, na ipinatawag ang kanyang mahika habang inilalabas niya ang kanyang mahiwagang talem na sina Hendena at Binier. Nang makitang maaaring ilipat ni Nasen ang kanyang lason sa mga bagay, ang kabalyero ay nagtataka kung siya ay nagtataglay ng parehong kaakit-akit at nagbabagong uri ng mahika. Nag-aalok si Percy na tulungan si Nascent na tumanggi sa alok sa pagsasabing ito ay isang labanan sa pagitan ng mga mahiwagang nilalang. Upang patunayan ang kanyang mga mahiwagang kakayahan, tinangka ni Percy na ipatawag ang kanyang mga kapangyarihan ngunit nabigo, kaya't nagsisikap siya ngunit nauwi sa pag-fart, na ikinatuwa ng lahat. Pinahahalagahan siya ni Nasen para sa kanyang mga pagsisikap bago sumugod kay Tol Isko. Pagkatapos ay tinawag ng kabalyero ang isang yelo mula sa langit na lumilikha ng isang mapanirang epekto ng granazo. Ang mabilis na interbensyon ni Percy ay muling nagligtas kay Nasen, ngunit bago sila makabangon muli, inutusan ni Tol Isko si Gordon na atakihin sila. Agad na inindayog ni Gordon si Nasen na hinampad siya sa lupa. Nalulugod sa kanyang pagganap, inutusan ng kabalyero si Gordon na tapusin si Nasen, ngunit hinarang ni Percy ang atake, at sinabihan si Gordon na huwag basta-basta sundin ang mga utos ni Tol Isko. Ipinaalala niya sa kanya na pinoprotektahan ng kanyang apo ang Echo Valley para sa kanya, at habang naririnig ito ni Gordon, ang kanyang mga mata ay bumalik sa mata ng isang tao na may luhang tumutulo sa mga ito. Sawang-sawa na si Tol Isko sa lahat ng emosyonal na drama at handa na siyang atakihin silang lahat. Kaya't ang Fox ay nawawalan ng pag-asa at inihahanda ang sarili para sa hindi may iwasang mangyayari. Ipinatawag muli ng kabalyero ang Hail Impact Attack, at nang makita ito, itinulak ni Percy ang sarili sa himpapawid, gamit si Gordon bilang suporta. Sinasalungat niya ang mapaminsalang hailstorm sa pamamagitan ng pagdurog ng mga bato sa maliliit na piraso, sa kalaunan ay dumapo ang kanyang mga paa sa lupa na may napakaraming pasa sa kanyang katawan. Gulat na nanonood si Tol Isko, sa pag-aakalang nawawala na sa katinoan si Percy, habang si Danny naman ay pumapasok sa tamang oras upang masalo si Percy bago siya bumagsak. Tinanong ni Nasen si Percy kung bakit niya ginawa ang mapanganib na hakbang na iyon, ngunit sinabi ni Percy kay Nasen na huwag mawalan ng tiwala sa kanya, nangako na magiging normal muli ang kanyang lolo. Nang sabihin ni Tol Isko na sawa na siya sa kadramahan nila, nagsimulang lumiwanag si Percy, at namangha ang lahat. Ang kanyang mahika ay nagiging isang spiral na sinag ng liwanag na umaabot hanggang langit, at nahati sa maliliit na mahiwagang nilalang bago sumanib sa isang malaking nilalang na nakapalibot sa kanya. Tinutuya ni Tol Isko ang kapangyarihan ni Percy, na sinasabing hindi pa siya nakakita ng ganoong klase ng mahika. Ngunit si Nasen ay parehong nasa sabik at naguguluhan, nakikita kung gaano kabilis gumaling si Percy mula sa mga kakilakilabot na pinsalang natamo niya. Habang tinitiyak sa kanya ni Percy na siya ay tunay na gumaling na, si Danny at ang pulang fox ay namangha nang makita kung gaano lumakas at mas humusay ang kanyang mahika. Sa pagtatangkang durugan si Percy, nagpatawag si Tol Isko ng isang malakas na hailstorm. Ngunit sa kanyang sorpresa, nilalamon ng malaking mahiwagang nilalang ni Percy ang bawat bahagi ng hailstorm at mabilis itong ibinalik kay Tol Isko, na itinulak siya paatros habang sinusubukan niyang iwasan ang pag-atake. Naglalakad si Percy patungo sa kabalyero, at bago siya maghatid ng pag-atake kay Tol Isko, pinaalalahanan siya ni Percy na tuparin ang kanyang pangako na ipaliwanag kung bakit niya ginawang halimaw si Gordon. Pagkatapos, sinabihan niya si Tol Isko na maghanda para sa kanyang pag-atake, bago niya tuparin ang kanyang pangako na gawing tao muli si Gordon. Naasar sa lakas ng loob ni Percy, sinusugod siya ni Tol Isko gamit ang kanyang mahiwagang sandata at tinangka siyang hampasin ng maraming beses, ngunit nabigo siyang tamaan ng kahit isa si Percy. Nang si Percy naman ang gumawa ng pag-atake, si Tol Isko ay humarap sa kanya, na sinasabing hindi siya posibleng tamaan ng walang armas. Ngunit binago ni Percy ang kanyang mahiwagang orb sa isang higanteng kamay, hinampad si Tol Isko sa lupa at pinigilan siya habang hinihiling niya kay Tol Isko na ipaliwanag ang kanyang dahilan para gawing halimaw si Gordon, na isang taong mabait at mapagbigay na tao. Sumagot si Tol Isko, na nagsasabi na si Gordon ay nakagawa ng matinding kasalanan laban sa kanyang King Arthur sa pamamagitan ng pagliligtas sa ibang mga lahi bukod sa mga tao. Sinabi niya na gusto ni King Arthur ng mapayapang lupain para sa mga tao, kung saan walang ibang lahi ang magbabante ng kanilang kapayapaan.
Nagpatuloy si Tol Isko, na nagsasabi na pagkatapos ng ilang mga bigong pagtatangka na bigyan ng babala si Gordon tungkol sa pagsuway kay King Arthur, pinarusahan niya ito sa pamamagitan ng pagpapalit sa kanya bilang isang kahindak-hindak na halimaw, na hinimok ng isang kakayahang sumira at maging isang banta sa mundo. Matapos siyang gawing halimaw, inutusan ni Tol Isko si Gordon na sirain ang valley. Kung hindi, siya mismo ang gagawa nito. Kasunod ng kanyang pag-amin, kumawala si Tol Isko mula sa pagkakahawak ni Percy, at pagkatapos makinig sa kanyang mga nakakatawang dahilan para sa kanyang mga aksyon, galit na galit si Percy. Habang sinasabi niya na pinaglaruan ni Tol Isko ang emosyon ni Nasen ng walang kabuluhan, hindi natinag sa pananalita ni Percy, sinabi sa kanya ni Tol Isko na ang kanyang mahiwagang kapangyarihan ay ang kakayahang baguhin ang panahon. Kaya, tinawag niya ang kidlat mula sa langit at tinawag itong lightning bolt. Ngunit ang orb ni Percy ay sumisipsip ng lahat ng kidlat na hindi nasaktan ng pag-atake. Galit na sinusugod siya ni Percy, sinabi kay Tol Isko na wala siyang ideya kung gaano kasakit ang mawala ng lolo nang walang makatuwirang dahilan. Nagulat si Tol Isko sa kung gaano kadaling ibahin ang anyo ng kanyang lightning bolt sa sarili niyang mahika, at tinanong ang sarili kung anong uri ng tao si Percy. Sa sandaling iyon, naalala niya ang prophecia na ibinigay tungkol sa 4 na kabalyero ng Apocalypse, at ngayong nakita niya ang batang may berdeng buhok, tiniyak ng kabalyero na si Percy ay isa sa 4 na kabalyero. Upang maiwasan ang welga ni Percy, tumalon si Tol Isko ng paatras, iniisip sa sarili kung gaano siya kasworth para harapin ang isa sa 4 na kabalyero ng Apocalypse. Nai-imagine niya kung gaano kapalad ang hari kung matatalo niya ang isa sa mga kabalyero na prinopesya na banta sa kanyang buhay. Habang si Tol Isko ay lumilipad ng mataas sa himpapawid, sinabi ng Red Fox kay Percy na ang kanyang mahika ay bumubuo ng anumang iniisip niya, kaya dapat niyang isipin ang isang sandata na magpapatumba kay Tol Isko. Bilang isang side note, binalaan siya ni Danny na isipin ang anumang bagay maliban sa isang arrow, alam kung gaano siya hindi kahusay sa pagpana. Nagpatawag si Tol Isko ng hailstorm na hugis ibon, na tinawag niyang hailbird, at dahil naaalala ni Percy kung paano niya natalo ang ibon noon na nahuli nila, agad niyang hiniwa ang hailbird pagkatapos gumawa ng espada gamit ang kanyang mahika. Habang si Tol Isko ay nagpapahayag ng kanyang pagkamangha dito, inihagis ni Percy ang kanyang mahiwagang espada sa kanya, na tumama sa kanyang dibdib at tumama sa kabundukin. Sa kawalang paniwala, nagsabi ng masama si Tol Isko kay Percy at nagtataka kung gaano kalakas ang 4 na kabalyero ng Apocalypse. Nang makita ito, hindi makapaniwala si Danny sa kanyang mga mata, habang tinatangay ng pag-atake ni Percy ang kabalyero kasama ang isang bahagi ng valley. Hiniling ng Red Fox kay Percy na paalin na ang kanyang mahika dahil natalo na niya ang Holy Knight, ngunit si Percy ay walang ideya kung paano ito gagawin. Habang ipinapahayag ng Red Fox ang kanyang pagkadismaya, si Danny at Nasen ay sobrang nabigla dahil sa biglang pagsulpot ng higanteng madre. Natutuwang makitang buhay ang kanyang kapatid, tinanong ni Nasen kung okay lang siya at nagalit siya nang tawagin siya ni Danny na isang higanteng zombie. Ipinaliwanag ng Red Fox na siya ay naging itim dahil sa pagkakaroon ng metal coating sa kanyang dugo. Sinabi niya na ang higanteng angkan ay nagtataglay ng kakayahang protektahan ang kanilang sarili ng metal coating sa harap ng napipintong panganib. Dahan-dahan niyang tinanggal ang metal coating at bumalik sa normal niyang sarili. Humingi siya ng paumanhin kay Nasen sa ginawa niyang pag-aalala, at sinabi sa kanya na okay na siya ngayon. Nang makitang si Gordon ay nasa kanyang halimaw na estado, naalala ni Nasen ang mga pangarap ng kanyang lolo para sa valley, at sinadya niya itong gawing kahon ng gamot ng Britannia para sa lahat ng uri ng nilalang. Napaiyak si Nasen, at humingi ng paumanhin si Percy sa hindi pagtupad sa kanyang pangako na gawing tao si Gordon. Himala, nakita ng Red Fox ang mahiwagang staff ni Tol Isko, kung saan niya ito ibinagsak nang ipadala siya ni Percy sa kabilang dulo ng mundo. Kaya, sinira niya ito, at inalis ang spell na ginawang halimaw si Gordon. Sa harap ng kanilang mga mata, nagbalik si Gordon sa kanyang anyo bilang tao, na pinupuno ng pagkabigla ang lahat. Naging emosyonal ang magkapatid, at umapaw ang mga luha ni Nasen habang tumatakbo para yakapin ng mahigpit ang kanyang lolo, habang pinapanood ni Percy ang kanilang masayang muling pagkikita na may pakiramdam ng tagumpay. Pagkatapos ng masayang reunion, kinukot siya ni Danny si Nasen dahil sa pag-iyak na parang batang babae. Sa kabila ng kanyang mahigpit at prangka na personalidad, gayunpaman, ipinagtanggol siya ni Percy, na sinabing nasa sabik lamang siya na makasamang muli ang kanyang lolo.
Nang tanungin ni Danny ang tungkol sa staff na ginawang halimaw si Gordon, ipinaliwanag ng Red Fox na ito ay isang staff ng kaguluhan, isang staff na may magulong puwersa, na ipinasa sa mga kabalyero ng hari ng Camelot. Nagtanong muli si Danny kung bakit may dalang mapanirang staff ang mga kabalyero, ngunit pagod na ang Red Fox at sinabihan siyang iwanan siya at tanungin ang kabalyero mismo. Sa bagong desisyon, inihayag ni Percy na binago na niya ngayon ang kanyang mga plano. Sa una ay haharapin lamang niya ang kanyang ama upang maghiganti sa pagkasawi ng kanyang lolo, ngunit napagpasyahan na niya ngayon na talunin ang hari ng Camelot upang pigilan siya sa pagpaparana sa sinuman sa mga karanasang katulad ng sa kanya. Pinuri ng Red Fox ang kanyang pasya ngunit sinabi sa kanya na ito ay binibigkas na Camelot, hindi kami, anuman ang sinabi ni Percy. Naaalala ni Percy ang laro ng pangangaso at sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang mga pananakop ngunit gusto lang ni Danny na kalimutan nila ang lahat tungkol dito dahil hindi siya nakahuli ng kahit isang hayop. Sa kanilang sorpresa, ipinahayag ng Red Fox ang kanyang sarili bilang panalo, na ipinakita sa kanila ang isang kakaibang rabbit, na isa sa pinakamahalagang nilalang. Ipinaalala ng Red Fox sa kanila na ang mananalo ay mag-uutos sa mga talunan, at ibibigay na sana sa kanila ang kanyang order, ngunit biglang lumitaw si Nascent na nagsasabing gusto niyang sumama sa kanila dahil may utang na loob siya kay Percy sa pagtulong sa kanya na iligtas ang kanyang lolo at ang Echo Valley. Sinabi rin niya na sinabihan siya ni Gordon na galugarin ang mundo at maging mas mahusay sa paglikha ng mga gamot. Sa simula ay tutol si Danny sa ideya ng pagkakaroon ng isa pang lalaki sa kanilang koponan, ngunit ginamit ng Red Fox ang kalamangan ng kanyang pagkapanalo at inutusan siyang suportahan ang ideya. Sa Valley, ang higanteng madre ay lumuluha sa tuwa, natutuwang makita ang kanyang kapatid na may hitsura na hindi pa niya nakikita sa mukha nito, isang tingin na nagpapakita na natagpuan na niya ang kanyang mga tunay na kaibigan.